Network Entertainment. Be direct pero professional pa rin. Oo. Hindi pwedeng yung, prangka ka nga, diretso nga makipag-usap pero bastos naman. Huwag gano'n, na you have to be professional and you have to show your boss and the HR na ito yung nagawa kong trabaho, kaya nyo ako pinromote. And that's the reason why I deserve salary raise. Oo. Diba? Ganon. O baka naman, pwedeng ibang perks. Yan ang sinasabi Yun yung mo, diba? yung second thing. So, kunwari, explain na sa'yo what's happening, that you will be promoted, pero mag-change lang yung job title, madadagdagan ka ng responsibilities, you keep the same salary. At least negotiate for the non-salary compensation. This is the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Czar, ang inyong career coach and Upwork expert, the freelancing Czar. The freelancing czar. Diba? May title na talaga. Yun, freelance Czar. Kung ako, senpai ng turbuhan, naughty Ayoko boy naman next yung door. senpai ng diba? turbuhan. Diba? May mga Mr. Suplado. Ikaw the freelancing czar. So, yung mo sabihin, yung naughty boy next door, kahit 60 years old ka na, naughty boy next door ka pa rin. Wala pa naman ako 60 eh. Wala pa ako 60. Ano pa lang ako? 33. Okay. Ayan. Ayan na. Mga Ano gagawin nyo pagka binigyan kayo ng dry promotion? Unang-una, czar. Dali lang. Kailangan ka ba, usually ba, paano kaya yung process ng dry promotion? May kontrata pa rin? May email ka matatanggap. Tapos nakasisi sa lahat na, sige ganito, So, Mr. So-and-so ay na-promote. Ganyan, documented yan. Na pag-uusapan ng HR. Kaya lang, kakausapin ka rin ng HR na medyo hindi tataas sweldo mo rito. Or Added kakausapin ka responsibility. ng manager mo. Oo. Okay. Ganon. So, ano yung mga tips? Pag nangyari sa'yo to? Pag nangyari sa inyo to, number 1, maging transparent kayo sa usapan niyo ni boss at ng HR. Oo. Tatanggapin ko tong promotion na ito. Pero, baka naman at the end of the year or after 6 months, increasean nyo na ako. Baka pwede na. Oo. Diba? Or kung ang dapat na 10% na increase mo or 20% increase, baka pwedeng yung gradual 5% after 3 months, 10% after 6 months, diba? Pwedeng ganon. Oo. So just be transparent and honest and negotiate rin naman. Oo. Be direct pero professional pa rin. Hindi pwedeng yung prangka ka nga, diretso nga makipag-usap pero bastos naman. Huwag gano'n na. You have to be professional and you have to show your boss and the HR na ito yung nagawa kong trabaho, kaya nyo ako pinromote. And that's the reason why I deserve salary raise. Oo. Diba? Ganon. O baka naman, pwedeng ibang perks. Yan ang sinasabi Yun mo, diba? yung second thing. So, kunwari, explain na sa'yo what's happening, that you will be promoted, pero mag-change lang yung job title, madadagdagan ka ng responsibilities, you keep the same salary. At least negotiate for the non-salary compensation. So, ano ba yung mga examples ng mga ganitong compensation? Bukod sa libreng kape, ha? Oo, Libreng mga kape sa kusina. PTO. Baka pwedeng dagdagan yung vacation time mo or yung PTO mo. Ano ba yung PTO? Paid time off. Paid time off. Tsaka meron pa yung baka pwedeng remote. Oo, pwedeng kunwari, on-site ka, baka pwedeng hybrid setup na. Siguro, pag MWF, nasa bahay ka na lang, di ba? O tapos Or once a week ka lang pupunta sa office. kung pwede, libre parking. Ay, alam mo ba, may friend ako, libre parking. Or meron binigay kang sa kanya. reservation sa parking talaga. Kasi may yung kaibigan ko si Warren, maaga siya pumapasok kasi hirap maghanap ng parking sa opisina nila. Unahan. Anong oras siya pumapasok? Alas 7 ata. Talaga? Parang gano'n basta maaga.
Dahil lang sa parking. Kasi Dahil sa baka mas parking. mahal yung parking sa ibang buildings. Kung sakaling libre parking mo, malaki rin matitipid mo, di ba? So, yun yung mga pwede mong i-negotiate. Or baka pwedeng dagdagan yung bonus mo, baka pwedeng merong mga opportunities, like mga conferences, Trainings yung mga abroad. trainings, Ganyan. baka pwede nilang i-sponsor. So, try to negotiate yung non-salary compensation. Oo. Tapos, syempre, eto pangatlo, kailangan tumiming ka rin. Timing is key. Yung hihingi ka ng dagdag sweldo, wag naman kung kailan alam mong nalulugi yung kumpanya. Kasi alam mo, I think for some companies, baka the reason why they did that is because of budget. That's maybe they've been transparent with you as well na baka budget issue, 'di ba? Pwedeng budget issue talaga 'yan. Kaya hindi ka na promote pero dapat mag-follow up ka rin after a few months. Tumiming ka, mukhang okay na, mga malaking kliyente yung pumapasok ngayon, medyo nakakasingil na, pwede nyo na pag-usapan yung increase. Na-promote ka na eh. Lalo na pag rate review or performance review, you should check in. Oo. Ito naman, tip namin na kung sakaling nag-aabang ka pa rin ng ng increase ninyo, yung pinangako sa inyong salary increase hindi pa binibigay, isipin niyo yung long-term career goals ninyo. Kasi since manager ka na-promote ka, pwede ka nang magtingin-tingin din sa ibang kumpanya kasi malay mo yung sweldo mo. Baka malaki ka na kasi yung sweldo mo and pag kinumpare mo sa ibang kumpanya, magka-same lang talaga sa industry rate, diba? Yung talagang wala silang intent na itaas yung sweldo. Oo, yun ang hindi maganda. So, yun ang you have to really talk to your manager. You have to ask the whys. Bakit ganito? And kailan kaya pwedeng itaas yung sweldo ko? Oo. Yung career goals nyo kasi, sabihin na natin yung totoo. When you're promoted, it's good on paper. Maganda tingnan. The reason why na-promote ka is because tumatagal ka sa kumpanya and magaling ka sa trabaho mo. 'Di ba? And pag pinakita 'yun ng ibang kumpanya, baka piratahin ka. Ako parang iniisip ko nangyari sa akin yan eh. Parang doon sa first year ko ng pag-work sa call center, ginawa nila akong team lead. Like after a month or 2 months of working there. So, ang bilis, di ba? Pero walang documentation nga actually eh. Pero ginawa nila akong team lead. Walang taas na sweldo. Wala. Pero happy ako na. Kasi first job ko yun eh. Tapos after 2 months na promote ako. Diba? May kakilala ko to kunento sa akin. Hindi ko alam kung na-discuss ko na dito sa show, no? Pasintabi sa mga kabataan. Hindi ko nilalahat. Meron siya empleyadong Gen Z. Pinromote niya. Yeah. Kasi magaling eh. Na-promote. Kaya lang yung increase, hindi ganun kalaki. Gano'ng kalaki? Malit lang. Gano'ng kaliit? 5%. 5%? 5% lang ata yung increase, no? And then, siya, kinausap niya yung nag-promote. Akala nung nag-promote, magpapasalamat. Hindi nagpasalamat. Sinabi, bakit ganito lang in-increase sa akin? Sa sweldo ko. Magkano kaya yung sweldo niya nun? Hindi ko alam, no? Pero kinausap naman siya ng manager na yung promotion kaya kitang i-promote, pero yung sa sweldo, sa finance department yan, sa HR, kasi hindi ko kontrolado. Pero ipopromote kita. Ito lang yung, nagreklamo siya bakit maliit lang yung increase, no? Pero importante na increasean. Ngayon, sinabi nung empleyado na Gen Z, may nag-o-offer nga sa akin sa ganitong kumpanya, ganito yung sweldo eh. Ay sabi nung boss, alam mo, kung sa akin in-offer yun, tatanggapin ko. Hindi kita pipigilan, okay lang. Akala niya magka-counter. Oo. Hindi kita pipigilan, okay lang. Wala naman, maintindihan ko. Umalis ba? Yung Gen Z, nagreklamo doon sa pinaka-boss. Umiiyak. Pinagharap sila. Pinagharap sila. Sabi, anong problema? Sabi nung manager. Sabi, kasi, sabi mo sa akin, pag umalis ako, di mo ako pipigilan.
Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Miiyak, ganun. Oo. Sabi ng manager. That doesn't sit well with me yung nagtatampo na Sabi hindi ng manager. pinigilan. Sabi ng manager, di ba nga may usapan tayo, sa promotion, kaya kita i-promote and 5%, pero yung sa sweldo, financial, hindi ko kaya kasi hindi ako may hawak niyan. Ganon. The pinaka-boss, nagpipigil ng ngiti kasi alam niyang tama si manager. Pero si employee na, bakit ganito lang in-increase mo sa akin? Bakit hindi mo ako pipigilan? Di ba? Medyo nga. So, be professional pa rin and always look at the positives dun sa nangyari dun sa dry promotion man yan, maliit man yan yung increase sa inyo, di ba? Kasi you can use it as portfolio yung na-promote ka Pwede mong ibenta yung sarili mo sa ibang kumpanya na na-promote ako na ganito. Di ba? Iba yung impression ng HR At least, makita nila na, available ka. Pwede kang parang piratable ka. Pwede kang piratahin. Pero yung alam mo ba na pag nagre-resign yung mga team members ko, 100% hindi ko sila pinipigilan. Akala ko umiiyak din sila. Hindi sila umiiyak. Hindi ko sila, si Bisma, yung team member ko, last year, nag-resign siya. Ba't ganun mga pangalan na empleyado mo? Taga-Pakistan si Bisma. Uy, alam mo ba, big time na yun ngayon. Sa Emirates post na siya nag-work. So, kunwari taga Dubai ka. Alam mo yung Emirates post. Okay. So, siya yung recruiting manager doon. Di ba? So, mas rango niya no? Oo. Nagti-TikTok. Hindi pala nagti-TikTok. Nag-Instagram nga nag-video na siya sa sarili niya. Sumasayaw-sayaw sila, di ba? Yung mga anak niya, sumasayaw-sayaw. Hindi masyado. Hindi na nga masyado ganun It's more of yung work niya ngayon Alam ko, ano yung negosyo niya? Bismati rice. Hindi. Hindi, pero taga-Pakistan siya. Nag-migrate siya sa Dubai. Kaya, ayun. Pero tagal na sa akin yung mga 6 years. Okay. In closing, pagka kayo ay na-dry promotion, gamitin nyo to your advantage. Huwag masyadong magtampo. Kausapin ng HR, be professional pa rin, di ba? Or if it doesn't sit well with you, pwede mo namang hindi tanggapin Oo. Huwag mo tanggapin yung promotion. At or if it does, then maganda siya sa LinkedIn, sa resume mo. Pag hindi ka na-promote, forever kang assistant. Hindi ka promotable. Kung siguro on the positive side, magagamit mo yung job title kapag nag-apply ka sa ibang company. Syempre, leader ka na, gano'n. Ang pangit dyan, pag binigyan ka ng dry promotion tapos wala kang people under you. Hindi mo kailangan. Ikaw lang mag-isa sa opisina. Promoted ka na, manager ka na. Sino minamanage ko? Hindi mo mas okay yun. Ganun, Hindi mo mas okay yun. Ako okay lang sa akin yun. Kung wala kang minamanage. Tapos meron kang, pag tinanong ka nga lang, pag lumipat ka sa ibang company, tapos in-interview ka, ilan ang minanage mo. Wala kang masagot. Pero, nandun pa rin yung job title. Bahala ka na lang. Ikaw yung HR, ikaw yung janitor, ikaw yung manager. Siguro diskarte mo na lang. Diskarte. Si Basil, yung anak ko, sa candle shop ko, siya yung manager Actually. Yan ang family business no?
Siya yung manager. Ako nga, nung nagtrabaho ako sa nanay ko, ako yung, isa sa mga electrician eh. Kamag-anak Incorporated. Oy, kay Tita Bay, Huwag tularan. doon sa tita ko, ang trabaho ko, banquet sales coordinator. Ako nag-organize sa mga kasal, doon sa restaurant niya. So, doon sa first project ko, nakalimutan ko mag-order ng cake. Buti na lang, yung gumagawa ng cake, yung cousin ko. So, ayun. Nakalusot naman, parang 3 hours before the wedding. Ayun. So guys, if you want to watch the video version of the Underpaid Podcast, nasa Spotify kami and nasa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Okay? Mag-message kayo sa aming social media accounts, kumpleto. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Suplado Motors, mag-subscribe din kayo. And yung mga LinkedIn accounts, ginagamit din namin yan. Oo, lalo na ako. Standy, pag may problema kayo, message na lang. Speaking engagements, hosting, tumatanggap ako niyan sa mga kasal, kumakanta events. Ka ba? Hindi. Sumasayaw? Hindi. For the right price, I'll do it. Ano kakantahin mo? Depende. Kung may pambayad sila. Hindi. Kunwari, bigyan ka ng 500,000, Standy. Kung kailangan namin kumanta ka. Pag 500,000 niya, anong kanta gusto nyo? My Way. My Way. Wag naman My Way. Dami nang namatay dahil dyan eh. Huwag naman My Way. 500,000 namimili ka pa. Pinakamadaling kanta nga eh. Kung gusto mong mag My Way, hindi, mauna ka. Tapos lalayo kami ni Jeff dito. Guys, there you have it. For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.